na hanggang ngayon, sa oras na to, ang Panginoon ko ay patuloy na nangungusap, no? Yung aking, parang ayaw ko nga pumunta sa, mensahe. Ilan po ba, naglalakbay pa siya sa, pag-aawit ng papuri at pagsamba. Amen po ba? Praise, pwede mong makarinig ng isang napakalakas na hallelujah. Yung puno ng pagpupuri, pagpapakumbaba, pagsamba, at pasasalamat sa ating Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Napakabuti po ng Panginoon. Napakabuti po ng ating Panginoon. Amen po ba? At ang mensahe na to ay, please, makinig po ang bawat isa dahil sobrang ikli lamang ito. Amen po ba? Alam mo yung mga mensahe ng Panginoon na pag nangusap, yun na yun? At ikaw na ang bahalang magbit-bit ng salita niya. Amen po ba sa buhay mo? Amen po ba? Naniniwala ako na ang bawat isa ay meron nito. Ano ba yan? Ano ba yung mensahe mo, Minister Alex? Ano po ba ang mensahe ng ating Panginoon? Hindi pala ako. Ng ating Panginoon sa umagang ito. Ang sabi po dito, Stations of Life. Amen. Amen po ba? Amen. Ako po ay nasabihan ng ating butihing pastor na ako ang mensahe ngayong linggo. The day after ko, buuin tong mensahe ko. Kaya nagulat ako, ay parang kailangan talaga ito. Kasi nabuo ko siya, inimpress siya ng Panginoon. At kinabukasan, nalaman ko na ako po ang message. Amen po ba? Stations of life. Naniniwala ka ba na marami kang istasyon sa buhay? Amen. Amen ba? Kaya hindi lang siya station. Stations. Kumbaga, kung ikaw ay papunta ng EDSA, dadaan ka ng monumento, uunahin mo pa lang Balintawak kung galing kang Balintawak. Pagkatapos monumento, sabihin na natin LRT ang usapan ngayon. Amen mo ba? Pagkatapos ng Fifth Avenue, dadaan ka ng Bangbang. Amen po ba? May iba, lahat dinadaanan yon. O pwede mong daanan. Pero may iba, hindi mo naman kailangan daanan yon. Amen po ba? Pipiliin mo kung saan ka bababa. Yes. Amen! Amen. Ay, dito na ba? Ay, hindi, doon pa ako. Amen po ba? Pero bago ka makarating from point to point, nadaanan mo yun. Sino dito naniniwala lahat ng tao, may problema? May problema ka, ikaw na nanonood ngayon. Amen po ba? Kasi as long as we breathe, yung struggles, mga problems, trials, will keep on coming. Amen po ba? Buhay ka eh. Yes. Amen. May battles. Yes. Amen. May paglalabanang nagaganap. Yes. Amen po ba? Hindi ka pahinga. Wala ka pa doon. Malayo pa tayo doon. In Jesus' name. Amen po ba? Malayo ka pa doon. Dadaan at dadaanan mo ang mga bagay na yan. Makaka-experience ka ng problema. Amen po ba? May estasyon ng buhay. Ngayon, ang sabi sa 1 Corinto, lagi natin pagbabasehan ang salita ng Panginoon. Bago pala iyon, sabi mo na dito, problem or problems are in the will of God. But it is not the will of God. Naniniwala ka ba doon? Naniniwala ka ba doon? Yung problema, nasa kalooban ng Diyos. Pero yun na ba yung kalooban ng Diyos? Hindi. Kaya pag parang piling mo, lumok ka, ay, sige, daanan mo lang. Tama po ba? Okay lang ka lang maramdaman yan. Okay lang po. Huwag ka lang mag-dwell. Huwag kang mananatili. Kasi ang problema, nasa kalooban ng Diyos, pero hindi yan na kalooban ng Diyos. Kasi, bakit ka mo talagang sinabi na nasa kalooban ng Diyos ang problema? Kasi, sinabi na niya sa salita niya na 1 Corinto 10, verse 13, na no temptations has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way so that you can endure. This is a very powerful. Mamaya, medyo hihimayin natin yan. Pag, mo kasi dyan, 1 Corinto 10 verse 13, ang laging naiisip ng mga tao, itong part na to. Medyo hindi naiisip itong part na to.
naiiwan. Amen po ba? Amen. Ngayon, sabi ng Panginoon sa Tagalog, nung translate, ay wala pang pagsubok na dumating sa inyo. May dadating na pagsubok? Meron. May darating? Sabi, asahan mo yan, sabi ng Diyos. Wala, pero, sabi ng Panginoon, wala pang dumating na pagsubok na, uy, huwag ka namang parang feeling mo, ikaw lang. Diba? Sabi ng Panginoon, alam mo ba? Siyempre, siya lang ang nasa taas. Siya po nakakakita ng lahat. Amen ba? Ikaw, nandito, ang nakikita mo lang, yung malapit sa'yo. Bakit siya? Hindi naman siya ganito ka-problemado ah. Bakit ito? Ang saya-saya niya. Parang ang daming pera nito ah. Bakit siya walang sakit? Amen po ba? Ito, pinanganak na parang walang problema sa mundo. Lagi nakamiti. Amen po ba? Yung nakikita mo, yung nasa malapit, surroundings. Pero ang Diyos nandun sa taas, nakikita niya lahat. Kaya sinabi ng Panginoon na wala kang nararanasan na hindi nararanasan ng taga-US. Amen ba? Wala kang nararanasan nandito ka sa Pilipinas na hindi nararanasan ng mga taga-Japan. Kahit sabihin mo nasa Middle East yan. Amen po ba? Ibig sabihin, lahat ay dadaan sa pagsubok. Ang ano lang po kasi bandang dulo, no? Kung paano tayo mag-go through sa pagsubok ay iba-iba. Nagkakatanong kung kilala mo ang Diyos. At kung gaano mo siya kakilala. Amen po ba? Ngayon, sabi doon, hindi niya papahintulot na kayong subukin ang higit sa inyong makakaya. Ang problema sa tao, pag may pagsubok ka, kala mo yun na yung destinasyon. We have stations in life. Huwag mong isipin na ang istasyon na yan ay destinasyon mo na. Amen po ba? Di ba po ang istasyon sa destinasyon? Amen po ba? Ang station po, pwede mo, pagkatapos mo dyan, move forward ka na. Amen po ba? Pero ang destinasyon, pag sinabi mo, ito na ang destinasyon ko eh, yun talaga ang patutunguhan mo. Yun talaga ang dulo. Amen po ba? Stations lang ng buhay. Pare-parehas po natin tayo, ang destination natin, i-mindset natin, no, ang Panginoon. Yun lang. Yun lang may finish line eh. Ng buhay, makapagtapos ka sa mundong to, sa buhay na to, na maririnig mo yung well done, my good and faithful servant. Amen po ba? Yun ang destination mo. Hindi mo destination yung sakit. Yes, amen. Ang tawag po sa mga yan ay istasyon ng buhay. Amen. Again, stations, problems are just stations, not your destination. Amen. Amen po ba? Amen po ba? Ngayon, pupuntahan natin yung mga istasyon ng buhay, no? Yung istorya sa Biblia na ating e-examine ay ang istorya po ni Job. Ang sabi po dyan, Job chapter 1 at chapter 2, ang ating pinaka-heart of the message. Kung pwede bang puntahan natin yung Tagalog? Tagalog? Hope, chapter 1. Sabi sa verse 1, isang araw, may isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz, na ang pangalan ay Hope. Naalala niyo po yung Uz, parang nabanggit din siya sa panahon ni Abraham, na parang ito yung bayang pinanggalingan niya. Hindi ko alam kung natatandaan niyo. Ay, Ur pala yun. Sabi doon, matuwid siya, walang kapintasan ng pamumuhay, may takot sa Diyos, at umiiwas sa kasamaan. Si Job ba may problema? Meron, pagpasakot sa mga empleyado niya. Pero si Lord tapat, dahil kahit problema siguro ni Job yun, hindi niya talaga pinaproblema dahil dami kong pera, dami kong ano. Amen po ba? Si Job ay nasa estasyon ng buhay kung saan masaya, sagana, wala pa siyang masyadong na-encounter na problem. Ang happiness po ba, ang contentment, ang joy, ang ano ay estasyon ng buhay? Yes. Amen? Yung maalma ka. Amen po ba? Sagana ka, wala pang kagipitan. Parang hindi pa ako napipitpit. Diba? Hindi pa ako nagigipit na okay siya. Ngunit, dahil si Satanas po ay kasama at nandito siya sa mundo, pag nakikita niyang hayahay to, magsasuggest sa Panginoon, lalo na pag nakikita niyang hayahay ka, anak ka ng Diyos. Pero pag hayahay ka lang, hindi ka naman kasi papakalaman noon. Amen ba? Nakikinig sa mga social media, no?
Kapag ang buhay mo punong-puno ng problema, ibig sabihin mo lumalapit ka sa Panginoon, ibig sabihin niya nakikita ka ni Satanas na threat. Amen po ba? Ayaw niya kasi nang tayo ay masaya, may peace of mind. Talagang bubulabugin ka niya. But that's but evident na ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Amen po ba? Sabi niya, mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Mga pag-aari naman niya ay 7,000 o 7,000 tupa, 3,000 kamelyo, 500 pares ng baka, 500 kanang asno. Ang kanyang asnong babae, marami ang kanyang alipin. Siya ang pinakamayaman sa buong silangan ng Israel. Kaugalian na ng mga anak niyang lalaki na halingin ng maghanda sa kanilang mga bahay at pinanyayahan nilang dumalo ang 3 nilang kapatid na babae. Tuwing matapos ang handaan, nagandong si Job para sa kanyang mga anak. Maaga siyang tumigising at nag-aari ng handok na sinusunog para sa bawat anak niya. Dahil naisip niyang baka nagkasala ang mga ito. Talaga pong panahon ni Job ay siyang matuwid. Pinakamatuwid sa lahat ng tao nung time na yan. Dahil grabe ang suggestion ng Satanas sa kanya. Sinadjust siya sa Diyos. Amen po ba? Amen. Sinadyang magsalita ng masama laban sa Diyos. Itong palaging ginagawa ni Job. Isang araw, nagtipon ng mga anghel sa presensya ng Panginoon. Sumali sa kanila si Satanas. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka ay hindi ang Panginoon kong palano ang nagmalaki. Pinagmalaki niya kay Satanas si Job. Saan ka nang galing kay Satanas? Sumagot si Satanas, parito na naglilibot sa mundo. Sinabi sa kanya ng Panginoon, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa buong mundo. Matuwid siya at malinis ang pamumuhay. May takot siya sa akin. At umiiwas sa kasamaan. Sumagot si Satanas, nagtakot si Job sa iyo dahil pinagpapala mo siya. At sa tent, iniingatan mo siya at ang sambahan niya, pati na ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala mo eh. Sabi ni Satanas, kaya lalong dumadami ang kanyang mga hayop sa buong lupain, pero subukin mo, kunin ang lahat ng iyan sa kanya at sigurado isusumpa ka niya. Sabi ni Satanas. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, sige, kunin mo ang lahat ng meron siya, pero huwag mo siyang sasaktan. Kaya umalis agad si Satanas sa harap ng Panginoon. Sumunod? Isang araw, habang nagkakasiyahan sa handaan ng mga anak ni Job, sa bahay ng Panginoon, dumating sa bahay ni Job, ang isa niyang tauhan at ibinalitaan ganito. Habang nag-aalaro po kami gamit ang iyong mga baka at pinapasto lang inyong mga asno sa di kalayuan, bigla kami sinalakay ng mga sabayo. Kinuha po nila ang mga hayop, pinatay ang kanilang mga kasama. Ako lang po ang nakatakas para magbalita. After nun, sumunod ulit. Ano yung sabi sa 16? Habang nagsasalita pa ang tauhan, dumating din ang isa pang tauhan ni Job at sinabi, tinamaan po ng apoy ng Diyos ang inyong mga tupa at mga pastol nito at nasunog. Ako lang po ang nakaligtas para magbalita sa inyo. Nakaka-amaze din yung mga tauhan niya. No? Nung sinabing tinamaan ng apoy, sabi niya ng Diyos. O pwede naman sabihin na sunog. O kaya maaaring nakita nila yung pagkilos ng Panginoon kung paano po nangyari yung apoy. 17 habang nagsasalita pa siya, may isa pong dumating at nagbalita. Sinalakay po kami ng 3 pangkat na mga kaldeyo. Kinuha po nila ang mga kamelyo, pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas para magbalita sa inyo. At sumunod, habang nagsasalita pa siya, may isa pang dumating at nagbalita. Habang nagkakasayahan po ang inyong mga anak sa bahay ng kanilang mga nakatatag ng kapatid, bigla pong dumating ang malakas na hangin mula sa ilang nawasak po ang bahay. Nabagsakan po ang mga anak at namatay. Ang inyong mga anak at namatay. Ako lang po ang nakaligtas para magbalita sa inyo. Nang marinig yun ni Job, tumayo siya at pinunit ang kanyang damit dahil sa pagdadalamhati. Pagkatapos, inayitan niya ang kanyang buhok sa ulo at pagkirapa sa lupa para sumampa. Ito na, sunod-sunod na. Sinabi niya, pinanganak akong wala. Wala. Pagkatapos, pinahitan niya ang kanyang buhok sa ulo at pagkirapa sa lupa para sumamba sa Panginoon at mamatay din ako. At sabi niya, at mamamatay din ako walang dala. Pinanganak akong walang dala at mamamatay din ako walang dala. Ang Panginoon na nagbigay ng lahat ng meron ako, ang Panginoon din ang kumuha nito. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa kabila ng lahat na nangyari, hindi nagkasala si Job. Hindi niya sinisi ang Diyos. Amen po ba? Sige, dyan lang muna tayo, no? Maraming sitwasyon sa buhay, pinagdaanan si Job,
Ito nga po yung kanya, sabay-sabay. Amen po ba? Amen po ba? So ngayon, dahil sa nangyari sa buhay ni Hope, titignan na natin yung mga ilang stasyon na po pwede natin maranasan at po pwede namang hindi din kung loobin ng Panginoon na wag na natin daanan yun in Jesus' name. Amen po ba? Pero ito ay realidad ng buhay. Sa buhay, meron tayong stations of life. Isa sa mga estasyon na in-impress ng Panginoon ay ito. Sabi diyan, pwede ka makaranas ng stations you may now in or station you may now in. Number 1 ay station of stagnancy. Amen po ba? Kung pwedeng nakakaranas ka sa panahon na to na parang walang nangyayari. Bakit parang hindi naman umuusad? Kung nakalagpas ka na sa stasyon na ng buhay mo, praise the Lord. Amen po ba? Pero, marami sa atin ang po pwedeng dumaan dito. Parang ang tagal na, ilang taon na akong nagtatrabaho. Parang ang tagal na, bakit parang wala pa rin yung blessing na inaantay ko na hinihingi ko sa Panginoon? Amen po ba? Bakit ang tagal, parang stagnant, nararamdaman ko na hanggang dito lang? Amen po ba? Stasyon lang ng buhay iyan. Hindi kailanman kalooban ng Panginoon ang anak niya na manatili sa isang sitwasyon. Yes, amen. Amen po ba? Kung nandiyan ka sa sitwasyon na yan na hindi maganda, alam mo sa sarili mo na hindi ko kalooban ng Diyos. Hindi maganda Bakit may sakit? Bakit umiiyak? Bakit nade-depress? O bakit ito lang to, walang movement o uplifting ang buhay? Yung promotion ang tagal. Maraming istasyon, katulad ng station of stagnancy, lagi mo tatandaan, kalooban ba ito ng Diyos? Hindi po. Amen po ba? Kasi ang kalooban ng Panginoon, to prosper you, not to harm you, to give you hope and a future. Amen po ba? Sinabi niya sa salita niya yun. Ngayon, sa lahat po ng stasyon na masasabi natin dito, check mo yung sarili mo, no? Baka ito yung hanggang dito na lang ba ako? Wala na nangyayari. Amen po ba? Ito na lang ba to? Stagnancy yan. Stasyon lang yan. Pangalawa, daanan mo lang. Hindi mo dapat, kung tatambayan mo, nasa sayo din yan. Kung tatagalan mo dyan, nasa sayo din yan. Amen po ba? Amen po ba? Pangalawa, station of drought. Kaya po kanina yung prayer natin. Baka mamaya kasi tagtuyot ang buhay para sa'yo ngayon. Amen po ba? Ako'y nabibless pag ako'y nakakabalita ng mga tao. Ito sila dati, ngayon ganito na. Nakikita ko yung pagpapala ng Panginoon sa buhay nila. Ano may istasyon lang? Amen. Amen ba? Yun lang yung season ng buhay niya na tagtuyot. Tatandaan mo lagi kung yan bang nararanasan mo ay destinasyon o kalooban ng Diyos. Destinasyon mo yan. Pero kung hindi, destinasyon lang po yan. Amen po ba yung drought? Anong sabi ng Panginoon? If I will not open the floodgates of heaven and pour out the blessings. Diba? Sabi niya sa salita niya, ano yun? Yun ba'y tagtuyot? Hindi. Kasi may pagbubuhos. Ang Panginoon, kaya niyang i-water yung iyong sitwasyon, yung buhay mo, isang higlap kaya kang i-connect sa tao na po pwedeng Amen po ba? Yung buhay mo umangat bigla. Amen. Amen ba? I-connect ka sa mga destiny helpers na tinatawag natin. Hindi kailanman ay tagtuyo. Sinabi ng Panginoon, there's always a season. Amen. For every activity under heaven. So yung tagtuyot na yan, sa Biblia, no? Ecclesiastes, may panahon ng tagtuyot, may panahon ng sagana. Amen po ba? Baka naman kasi nauna yung pagiging sagana mo. Amen po ba? O di ka naman ka-grasya. Alam niyo po, ang Panginoon natin ay hindi natin alam paano mag-isip. Dahil ang ways and thoughts ng ating Diyos is always higher than us. Kung pinanatili ng Panginoon na itong tao itong makikita mo, bakit naging sagana, hindi man lang dumaan sa pagtuyot yan,
Bakit hindi man lang parang hindi dumadaan sa problema, hayaan mo. Iba ang pagkilo sa kanya, ipasa niyo. Amen. Amen po ba? Iba ang buhay niya, hindi ikaw si Roberto. Amen? Si Alex ka, si Camille ka, si Eunice ka, si Rosa ka. Amen po ba? Hindi tayo pare-parehas. Ang kamay mo nga, daliri mo, pag ganyanin mo, pantay ba yan? No! Hindi po yan pantay. May mas mataas. Hindi yan ganyan. Pag-abdor mo. Diba? Amen po ba? Amen po ba? Okay? So, hindi po yan pantay-pantay. Amen. Hindi po pantay-pantay. Pero doon mo makikita ang pagkilos ng Panginoon. Napakabuti niya. Amen. Napakabuti niya sa atin. Amen po ba? Stations of love. Next. Oh. Diba? Kanina tumatawa kayo. Happiness yun. Station mo. Happiness. May stations of sadness and loneliness. No? Para nakikita mo, para kung ano bakit feeling ko mag-isa ako? Diba? Malungkot ka, mag-isa ka. Matanda na ako. Diba? Huwag ka pong mag-alala dahil lahat ay pupunta dyan. Amen ba? Una-una lang. So huwag ka mag-self-pity. Ito na lang kasi ako kasi matanda na ako eh. Amen po ba? Talagang ganito na lang siguro pag matanda na. Amen po ba? Amen ba? Diba? May estasyon ng buhay. Estasyon mo yan ngayon. Malungkot ka dahil sa kung ano mang rason. Diba? Huwag ka mag-alala. Sasaya ka din. Amen po ba? Sasaya ka din. Ang loneliness na yan, ilipas yan. Amen. Hindi ka pa pwedeng laging mag-isa. Mamukat-mukat mo, maiintindihan mo na kasama mo si Lord. Yun lang yung tanging nag-iisang di kayo nag-ibang. Amen. Kung ikaw man ay mapunta ng ibang lugar, no? Kung halimbawa feeling mo rin sa sarili mo ay mag-isa ka, ay magbasa ka ng Bible. Doon mo mararamdaman yung pag-ipo, pagyakap sa'yo ng Diyos, para bang naging mahirap na, no? Kung ikaw ay hiwalay sa pamilya, kung meron man, wala kasi yung iba dito eh, di ba? Yung parang nasa probinsya yung iba, sila lang yung nandito, ang pamilya nila. Makakaramdam ka ng ganyan. Ngunit hindi yan ang kalooban at ang destinasyon ng Diyos para sa'yo. Lilipas din yan. Amen po ba? Sabi sa Biblia, the Lord is close to the broken-hearted. At yung mga umiiyak. Amen? Mabuti po ang Panginoon. Alam mo yung sasabihin mo pa lang, i-complain mo pa lang kay Lord, may sagot na siya. Sabi ng Panginoon, alam ko kasi lahat ng pagdadaanan mo eh. At pagdadaanan ng taong mabubuhay sa mundo. Kaya nga meron ito. Amen. Kaya po merong Biblia. Dahil sabi ng Panginoon, pagpasa ka kasi, hindi ko kasi nabasa yung sinabi ko na ako'y ganito. Na ako ay mababang loob at ganito. Na kapag ikaw ay pagod, lumapit ka lang sa akin. Hindi mo nabasa yung anak mo. Kaya puro ka complain. Oh, lahat po ay nandito. Nandito po ang lahat sa mga nakikinig dyan, no? Yung mga nasa bahay, buklat ka ng Biblia mo. Yan ang kulang. Baka kaya ka ganyan. O ganyan yung nararamdaman mo kasi kulang ka sa bala. Diba? Sa hamon ng buhay. Hahamunin ka ng buhay. Totoo po yun. Hindi yan nagbabago. Hahamunin ka ng buhay. Palaban yung buhay eh. Amen? Palaban mo ang buhay. Maging palaban ka din. Amen ba? O, anong gagawin mong laban? O, bala. Eto. Sinabi ng anak ko, yung sumama. Diba? Sabihin mo, idasal mo sa Panginoon. Hindi pwede dahil sinabi na ang saan mga anak ay magsasabit sa magulang. Sabi ng Panginoon sa Biblia, diba? I-honor ang magulang. Hindi pa pwede hindi ako i-honor nito, Lord. Panalangin mo ganun. Sasama to at susunod to sa akin. Ang Panginoon, faithful. Yung puso, sabi niya sa Biblia, hawak niya ang puso ng hari. O, puso ng anak mo na parang piling hari. Diba? Hawak ng Diyos. Ita-turn niya yan. Sasama sa iyo yan. Amen ba? Amen ba? Diba? Asawa mo matitigas ang ulo. Number 4. Amen? Ay. Station of failure. Nabigo ka. Diba? Pag-ibig man yan. Career man yan. Sa school,
Kung ano mang kabiguan ang parang feeling mo, nabigo ako sa pamilya, kung paano ko pinalaki yung mga anak ko. Parang feeling ko failure, di ba? Failure to na nagkakagalit ko sila, nakikita ko. Ang gulo ng pamilya ko. Kung feeling mo feeling mo, na yan ay failure, huwag mong bitbitin habang buhay. Lagi mong isipin, istasyon lang to. Nagkamali ako noon, bakit? Hindi ko ba pwedeng tama ngayon? Amen. Amen, kung ikaw ay namali sa pagpapalaki sa mga anak mo, ilapit mo ngayon sa Panginoon. Makikita nila yan, nagbabago ka, nagbabago din yan. Amen po ba, asawa mo? Nagbabago ka? Bumago din yan. Amen ba? Naalala mo dati yung mga times umiiyak ka. Iyakan mo yung problema mo o kung sino man yung problema mo, kung tao man. Amen po ba? Ngayon, ang Panginoon faithful. Kung yan ay kasama mo na, kung nasagot na ng Panginoon, dinaanan mo na yung stasyon na yun, tapos na yun. Amen po ba? Amen. Number 5, station of doubt. Okay. When everything feels so clouded and you are confused. Diba? Pero no? Parang hindi klaro na meron akong doubt. Pwede po dito ang anxiety, sa totoo lang. Station of anxiety, no? Para bang clouded ang mga bagay-bagay. Stasyon lang yan. Dadaanan mo. Pag umulan o bago umulan, madilim. Tama ba? Ang labo ng langit, cloudy. Pagtapos ng ulan, sumisikat si Haring Araw. Ano po nangyayari sa ulap na alis? Nagiging klaro ang langit. Amen po ba? Nakikita mo na yung sky. Amen po ba? Yung clouds wala na. Blue na ulit. Amen ba? Ganun lang din. Unti-unti, no? Magiging klaro din iyan. Amen po ba? If you have doubt, ilapit mo sa Panginoon. Sabi nga sa kwarto ka, manalangin ka, mag-isa. Sabi sa salita ng Panginoon, di ba? Pumasok ka sa iyong kwarto at ang Diyos na nakakarinig sa iyong panalangin ang sasagot sa iyo. Amen po ba? Kung may doubt, lay down mo. Sa Panginoon, hindi po pwedeng hindi po siya sumagot. Totoo lang real talk. Yung mga tao nga na hindi nananalangin Amen po ba? Nagkakaroon ng solusyon ng problema. Ikaw pa kayang lalapit at mananalangin. Amen ba? Amen. Nakita niyo po? Amen ba? Amen. Diba? Number 6. Station of weakness or sickness. Diba? Di kailanman ng Panginoon kalooban sa iyo ang mga weakness at sickness na yan. Dahil sinabi ng Panginoon, for by my stripes, you are healed. Okay? So, stasyon lang yan. Dadaanan mo lang yan sa buhay mo. May mabuti pong natutulot ang mga ganyang bagay. Ma-share ko lang. Kaya po ako talagang nakahanap ng church na born again ay dahil sa sickness na parang feeling ko dati mamamatay na ako. Binigyan ako ng Panginoon ng karamdaman. Ano po yun? Sakit sa tenga, no? Yung eardrum po ay napunin. Isang linggo yun na parang kala ko, kasi ang tenga po natin, no, ay balance sa medical field iyan po ay balance ng katawan. Pag nagkaroon ng problema ang tenga mo, affected ang balance ng iyong katawan. Tumatayo ako, nahihilo ako, susuka ako, kakain, hindi ako makakain. After nun, konti lang, susuka ko rin. Tapos, natutulog ako ng 6 p.m. Gigising ako, tanghali, nagkakasan. Wala talagang balance sa katawan. Talaga kung isang linggo tayo naalala ko bigla na may pangako pala ako sa Diyos. Galing po kasi ako ng graduate ng high school. Papasok na ako ng college. Nagbakasyon ako sa Bulacan. Ngayong binabakasyonan ko doon ay tita ko na binabakasyonan ko yearly, pero 3 years na ata hindi nakapagbakasyon sa kanila. Ang Katolik po na simbahan ay kaharap lang ng aming bahay doon. Gilid lang. Kami ay devoto doon. Devoto. Pagbalik ko after na 3 years, limas lahat ng ano tawag doon? Altar sa bahay. Nagugulat ako, may Bible study na gaganap sa bahay. Siyempre, makikiatin kahit nakitara ka doon Tama po ba? Tapos, matenda ko ng mga youth camp, youth na gawain, nakita ko, ang una lang pong nakapagpaano sa akin ay masaya.
Ang saya naman dito. Ganun lang. Hindi ko pa naisip yung relasyon sa Panginoon. At tita ko, binigyan niya ako ng Bible. Na nababasa ko, nung nandun ako, pero nung uwi ako dito, wala na. Pero meron akong promise kay Lord bago ako lumas. Sabi ko, maghahanap ako ng church, itutuloy ko dito kung ano yung nakumpisahan doon. Kasi may mga narinig na po ako eh. Ako yung isang tao na nataniman na. Kailangan na lang diligan para mamunga. Para maging maraming Kristiyano at ano. Pagbalik ko dito, since papasok ako ng college, nabisi na ako. Nawalan na ako ng oras. At hindi ko na naalala yung pangako. At hindi ko alam, nung binigyan ako ng Panginoon or nung pinahintulot na magkaganon ako, hindi ko alam bakit yun yung naalala ko. Kung tutusin, madami ko po pwedeng ibang maalala eh. Hindi ko alam bakit ang naalala ko yung pangako ko sa Panginoon na maghahanap ako ng church. Siguro nung talagang piling ko, parang mamatay na ba ako? Parang ganon. Pero yun lang pala po ang pagtawag sa atin ng Panginoon, no? O pwede bigyan ka ng sakit, bakit? Oo, okay ka nga sa Panginoon, makatag ka ng church namin. Pero wala kang pag-siseryoso. At bakit pa ng Panginoon, parang hindi nga siya, pag ito hindi natapik, hindi ito talaga magsiseryoso. At baka ganyan lang siya. Bigyan ko nga na medyo mabigat-bigat na pasanin. Diba? Oh, kasi nga sabi ng Panginoon, yung pasanin na ibibigay ko, hindi yan para sa'yo. Binigay ko sa'yo, ipapasan mo sa akin. Sabi ng Diyos, amen ba? Doon ka lalapit sa Diyos. Amen, doon mo siya hahanapin. O, kaya binigay yung sakit sa akin. Doon po, tuloy-tuloy na. Praise God, no, para sa aking eardrum na napunit. Napakabuti ng Panginoon. Dahil yun na palang ginamit sa akin. Nadala ko si Mama, si Papa, di ba? May mga tao pa nakakilala sa amin. Mga nagkaibigan and all, sa pamamagitan namin. Amen po ba? Stasyon ng buhay, pero para sa ikabubuti lagi. Amen po ba? Dahil sinabi ng Panginoon, sunod, na siya ay gumagawa para sa ikabubuti ng lahat. Na nagmamahal sa Kanya. And, last station, no? Station of pain. Kung pwede ikaw ay pinagdadaan ng sakit, hindi sakit ko nakaramdaman ha. Sakit. Nasasaktan ka. Amen po ba? You are hurt. You are, kung pwedeng nagkaroon ka na ng dahil dyan sa problema, bigat na yan, sobrang sakit at ano, may suicidal tendency at kung ano ka, stasyon lang po yan. Daanan lang natin. No? Nasaktan ka ng kung sino man, stasyon lang po yan. Meron talagang ganyan sa buhay. Hindi po pwedeng, ano ka, gold? Amen po ba? Ano, hindi ka pwedeng kantiin? Si Job nga eh, hinayaan ni Lord, sinadjust pa ni Lord. Uy, meron ako dyan. Go. Sabi ni Lord. Diba? Pero, ano, hinayaan pa ni Lord na hindi siya makanti? Hindi po. Naano po siya ni Satan, hinayaan ng Panginoon. So, hindi po pwedeng hindi mo maranasan. O pwede po hindi mo maranasan, pero hindi ibig sabihin na exempted ka kung ano mang iba pa dyan. Amen po ba? Kanya-kanya lang yan. Lagi ko kasi nasabi, pag ako ay nagsasabi, meron pong mga OJT kami sa center. Pag minsan, nagugulat kasi ako, bakit ako makapasok, alam ko na umuwi. Yung mga anak ko itatakas ng asawa ko. Sabi ko, away kami, kukunin niya yung mga bata. Meron isang ganun. So, pinag-pray, talagang, sabi ko sa kanya, lagi ko sinasabi, alam ko, bigat yung problema mo, pero it doesn't mean na wala din ako. Wala din ako problema. Meron tayo kanya-kanya lang. Kanya-kanyang bigat. Depende sa capacity mo. Di ba? Sabi mo pa, ito, ano lang to, ito lang muna ibibigay ko dyan. Amen po ba? Gano'n ka confirm at ano yun eh, yun yung capacity. Yes, yun yung capacity. So, lahat po, kanya-kanya lang tayo, pero dadaanan natin, o kanya-kanya lang tayong estasyon sa buhay. Amen po ba? Ito ang tatandaan mo lagi. Ito ang kasi ang nagkukulang ang mga tao. Ano ngayon kung pwede, o sige ma'am, nasabi mo na yan. Ano mangyayari? Ano gagawin? Yung respond mo, it matters. Kapag ikaw ay napunta, nababa ka ng bambang, o bambang, syempre mga medical supplies doon, mamimili ka. Okay? Yung response mo sa sitwasyon na yan, na pagdadaanan mo, o pinagdadaanan mo, it is what matters before the Lord.
Sabi niya, dito sa Matthew 11, verse 28 to 30, "Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." Ang ganda ng sinabi naman ni Lord sa totoo lang. Yung pati yung verse 30 po, no? "For my yoke is easy." Yung verse 29, actually, nung binabasa ko ng mga verses na binigay ng Panginoon, lagi natin, popular sa atin lagi yung mga nauuna, yung mga nasa taas. Pati sa Corinto, yung verse Corinto, 10 verse 30, yung mga nauuna, hindi mo na napapansin yung nandito, pero nung binasa ko siya, ito talaga nag-speak sa akin, take my yoke. Huwag pala yung yoke na iba. Ang kunin mo. Yung pa lang sa Panginoon, and learn from me. May Tagalog to, huwag kayo makita. For I am gentle. Sige, yan. Sabi dito sa 29, pasanin ninyo ang aking pamato. Huwag kang pasan ng iba. Baka mamaya nakikishare ka pa sa iba. Meron ka ng sariling bitbitin mo, bibitbitin mo din yung iba. Amen po ba? O kaya, nakukuha ka ng hindi kayo sa'yo. Di ba? Wala akong bitbitin. Wala. Gusto magbitbit. Manguha ka ng, hindi, ang pamatok po ng Diyos. Ang pasanin natin, matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maawat, may mababang loob. Makakatagpo kayo ng kapahinahan. Sabi siguro na, Lord, challenge lang yan kung papasanin mo yung pamatok ko. Challenge lang yan kasi ang talagang ibibigay ko, kapahinahan. Amen. Amen po ba? Kapahinahan. Sapagkat madaling talihin ang aking pamatok at bagaan ng pasanin ibibigay ko sa inyo. Amen. Mabigat ba yan? Tanungin mo sarili mo, ang bigat ba? Baka hindi yan yung pamatok na ibinibigay ng Diyos. Amen po ba? Baka hindi yan yung bitbitin na ibinibigay ng Diyos. Mabigat ba? Masyado ka na bang burden? Baka naman kasi kinukuha mo ng kinukuha. Hindi naman kalooban ng Diyos. Amen po ba? Tayo rin minsan ang gumagawa ng kabibigatan natin. Tayo din. Kaya, sabi sa, pagkat madaling-dali ng aking pamatok at bagaan ng pasanin ibibigay ko sa inyo. Kung parang pili mo ang bigat-bigat, mag-unload ka. Tama po ba? Yun po, ang response ng isang Kristiyano, since tayong lahat dito ay Kristiyano, ang response mo ay ibigay mo sa Diyos pag may istasyon kang pinagdadaanan. Recognize mo ang Panginoon na, Lord, ibinigay mo to. Sabi mo sa 1 Corinthians 13, pagsubok, binigay mo. Pero sabi mo kay Matthew 11, verse 28-30, bigay ko sa'yo. Amen. Amen po ba? Binigay sa'yo, ibigay ko sa'yo. Kapagkat yung sa'yo, Lord, alam ko kapahingahan at magaan niya. Amen po ba? Pero pag hindi ka Kristiyano, mabibigatan ka talaga. Kaya nga po, kilalanin mo ang Diyos. Kasi pag kinilala mo siya, makikilala mo ang salita niya. Makikilala mo, malalaman mo ang salita niya kasi magkakaroon ka ng relasyon sa Diyos. Amen po ba? Last slide. At yung last verse. No? Tatandaan mo lang. May istasyon ng buhay, meron sa dulo ang destinasyon, yung dulo. Ecclesiastes 3 verse 1, there is a time for everything and a season for every activity under heaven or under the heavens. Pero ang sinabi ni Ecclesiastes 3 verse 11, He has made everything beautiful. Amen. In its time. Tanong, sabi po ni Job, kapag ba ikaw ay nakakaranas ng kahirapan? Sabi sa Job 2, chapter 2, no? Sinabi niya doon, sige, puntahan natin yung Job chapter 2. Sa araw, muli nagtipon ang mga anghel. Sa presensya ng Panginoon, at muli rin sumali sa kanila si Satanas. Sinabi ng Panginoon si Satanas, saan ka nang galing? Sige, move forward na tayo. Move forward na rin. Kaya umalis si Satanas sa presensya ng Panginoon, sinaktan si Job. Sa pamagitan ng mga piksa mula ulo hanggang talumpakan. Kumuha si Job ng basag na palayo at ginamit ng pangkayon sa kanyang mga sugat habang nakaupo sa abo. Sinabi sa kanya ng asawa niya, ano? May mga tao sa paligid natin, gano'n talaga. Tapat ka pa rin ba sa iyong Diyos? Umpayin mo na siya. At napamatay ka na. Ano sabi ni Job? Isa po ito sa favorite kong kanil sa Biblia, sa totoo lang. Nagsasalita ka ng walang kabuluhan.
atin mula sa Diyos Amen. at hindi ang masasama. Sa kabila ng lahat na nangyari kayo, ay hindi siya nagkasala kahit sa panahon. Amen. Sige, balikan natin sa Ecclesiastes 3 verse 11. Kahit po pangit yan, kung niloob ng Diyos na daanan mo yan, niloob niya, nadaanan mo. Yung time na yan, na dinadaanan mo yung lahat ng pangit na nararamdaman mo, niloob pa rin ng Panginoon na maging maganda yan. Meron pong meron quote na, parang pain is beauty, parang gano'n. Kahit po sa mga pangit na yan, kung niloob ng Diyos, na pinalaga niya itong season na ito, dadaanan ng tatlo yun. He has made everything beautiful in its time. Amen po ba? He has also said, kung nakakaramdam ka ng kung ano man, anxiety man yan and all, ang dadaanan mo na yan ay beautiful sapagkat it's time. Amen po ba? He has also said, eternity in the heart or in the human heart, yet no one can fathom what God has done from beginning to end. Kahit alala o intindihin mo mahigit, bakit ko kasi pinagdadaanan to? Bakit kasi ganito? Pwede naman hindi. Pwede naman wag na sana. No one can fathom. Amen po ba? Amen. Thoughts, ways ni Lord higher than ours. Amen. Siya lang yan. Bakit? Siya lang ang nag-isa sa trono. Amen po ba? Nag-isa siya sa trono. Napakabuti po na ating Panginoon. Salamat sa salita ng Panginoon. Sa umagang ito, tayo po ay manalangin po. Pwede ba tayong lahat ay tumayo? At manalangin po tayo na let us praise the Lord sa kanyang salita. Napakabuti ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Let us pray, Church. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, we thank you for your word. We honor thy word, Lord. We honor thy word. We honor thy word. We honor thy word. We honor thy word, Lord Jesus. Thank you sapagkat napakabuti ng iyong mga salita, Panginoon. Ito'y laging makapangyarihan na kapagbigay, Panginoon, at kapananagan sa aming puso, sa aming isipan. Salamat, Panginoon, Lord God. Patuloy kang mag-usap sa altar na to habang ang PLCC, Panginoon, ay nakatayo, Lord, sa pangalan ni Jesus. Patuloy mong gamitin ang platform na to in Jesus' name, Panginoon. Ikaw na siyang lagi mong mag-touch ng buhay ng bawat isa, ng puso ng bawat isa. Magkaroon po ng pagbabago ng aayon sa iyong kalooban. At katagumpayan sa lahat ng naririto in Jesus' name. Lord, our destination is success. In Jesus' name. Our destination is success. In Jesus' name. It is joy. In Jesus' name. It is prosperous. Prosperity in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, Lord God. It is health in Jesus' name. Health in Jesus' name. Health in Jesus' name. Ang portion namin kailanman hindi magiging karamdaman sa pangalan ni Jesus. Hindi magiging sakit sa pangalan ni Jesus. Ang kalooban mo sa amin ay laging mabuti, Lord. Maraming pong salamat, aming Ama. Pinataas ka namin at pinupuri, pinaparangalan namin ang iyong salita, Panginoon, sa tanging pangalan ng iyong anak ni Jesus.